Kita-kits mamaya sa FB Live ng JD Clothing, last day ng sale natin ngayong araw, buy 2 get 1 for free. Nga pala, tignan nyo yung screen. Ang tawag dyan ay Hidden JD. Anytime, mamaya lalabas uli ang picture na yan dito sa video. Screenshot nyo kung anong minutes lumabas, comment kayo ng hashtag HiddenJD. Kapag kayo ang pinakaunang tao na nakapag-send ng screenshot at merong comment, mananalo kayo ng t-shirt natin. Send nyo lang yung screenshot sa FB page ng JD Clothing, nariyan ang link sa comment section. Good luck and congrats sa winner! Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fredo. Taong 1989, probinsya ng Capiz. Alas 4 pa lamang ng madaling araw, nag-umpisa ng maglakad pababa ng bundok ang bagong kasal na sina Fredo at Lumen. Napagpasyahan ng dalawa na ganapin ang kasal sa probinsya ni Fredo. Kaso nga lang, nag-abiso naman ang ama ni Lumen na doon na lamang sa kanila manirahan. Kaya lumuwas kaagad ang dalawa. Labis ang respeto ni Fredo sa tatay ni Lumen, kaya hindi na ito nagdalawang isip na doon manirahan sa lugar ng babae. Matapos ang halos 12 oras na biyahe, narating na nila ang tahanan ng ama ni Lumen na si Tatay Gallo. Kaagad silang sinalubong. Ipinaghain ng dalawa. Habang nasa pagkainan, nakikinig at pinagmamasdan ni Fredo ang matanda. Kita naman ni Fredo na mahal ni Tatay Gallo ang anak. Kaya kahit may asawa na, gusto pa ring nakakasama sa iisang tahanan. Kumusta, Fredo? Ayos lang ba sa'yo na dito tumira? Hayaan mo, may nakaabang sa'yong trabaho. Pinakiusapan ko si kumpare. Bukas daw, pwede ka nang mag-umpisa. Wika ni Tatay Gallo. Sumang-ayon naman si Fredo. Nilinaw na hindi labag sa loob ang pagtira sa lugar dahil alam niya na magiging masaya ang asawa kasama ang ama. Matapos makapag-usap, nagpahinga na ang mag-asawa samantalang ang matanda naman naiwan na nagpapahangin sa bakuran. Nang sumunod na araw, eksaktong alas 6 ng umaga pumasok na sa trabaho si Tandang Gallo at Fredo. Siya ay magiging tagapamahala sa malawak na koprahan. Marami ang tauhan kaya nabigla si Fredo. Ngunit ayon sa may-ari, paunti-unti naman siyang tuturuan sa mga gawain. Hindi nagtagal, nauna nang umuwi si Tandang Gallo. Habang si Fredo naman, nag-umpisa na sa pagkilala sa mga tauhan. Bawat isa sa kanila ay nagbabahagi ng pamamaraan sa bawat sulok ng trabaho. Kaya namang maghapong naging abala si Fredo. Hindi naman ito nahirapan sa unang araw dahil talagang mabait ang mga nakakasama. Magmula ng araw na yon, hanggang sa lumipas pa ang halos 2 taon, naging maayos ang kalagayan ng mag-asawa. Maganda ang trabaho pati ang pasahod kaya magaan ang pamumuhay. Ngunit ang hindi lang matanggap ng mag-asawa, paulit-ulit na nakukunan si Lumen. Tuwing ika-4 na buwan, bigla na lang dinudugo ang asawa kaya nawawala na ito ng pag-asa. Ngunit kahit ganun pa man, pinapalakas pa rin ni Fredo ang loob ni Lumen. Isang gabi, alas 10 na nakauwi si Fredo dahil marami pang ginagawa sa koprahan.
Habang naglalakad papauwi, paulit-ulit na iniisip ni Fredo ang kalagayan ng asawa. Nakatulala si Lumen sa kawalan. Nang malapit na sa tahanan, napansin ni Fredo na may apoy sa gilid ng bahay. Unti-unti siyang lumapit at nakita si Tatay Galyo. Nakaupo sa lupa at may ginagawa. At upang hindi makaistorbo, dahan-dahan na siyang papasok sana ng tahanan. Ngunit dahil sa kuryosidad ay nagpatuloy lang ito sa paglapit. Nang tuluyang malapitan ng matanda, nakita niya ang 3 itim na bato na nasa harapan nito. Nakaluhod si Tatay Galyo na tila nagdarasal. Bumabanggit ng mga kataga. Sa bawat salitang sinasabi ng biyanan ay lumalaki ang apoy. Patuloy lamang sa pagtatago si Fredo habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Tatay Galyo. Maya-maya pa, biglang nagsalita ang matanda. Alam kong nandyan ka, Fredo. Halika dito. May ibibigay ako sa iyong importante. Wika ni Tandang Galyo. Lumapit si Fredo at naupo sa tabi ni Tatay Galyo. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Nakatingin lang si Fredo sa apoy. Hindi nagtagal ay tumayo na din ang matanda. Sumunod ito kay Fredo at dali-dali namang naglakad. Pumunta ang dalawa sa likod na bahagi ng tahanan. Hanggang sa may hinugot sa lupa si Tatay Galyo, malapad na pinagtagpi-tagping bakal. Nang tuluyan nitong mabuksan, ito ang unang beses niya na masilayan ang pintuan. May mga lumang gamit na nakaimbak. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Fredo, yung gintong kabaong na nakapatong sa isang mahabang lamesa. Sa 4 na kanto ay may nakatirik na pulang kandila. Nilapitan ito ng matanda. Kaagad na lumuhod sa harapan at nagsimulang manalangin. Tinapik niya si Fredo at nagsalita. Para sa iyo nga pala, anak. Tandaan mo, Fredo, sa oras na mawala ako sa mundong ito, ang ataol lang na ito ang nais kong paglagyan ng katawan ko. Magmula sa araw ng libing, magbilang ka ng 1 taon at muli mo itong buksan. Kung ano man ang makikita mo sa loob, ingatan mo. Gamitin mo sa mabuting bagay at wag na wag kang tutulad sa akin. Wika ni Tandang Galyo. Hindi naman naintindihan ni Fredo ang sinabi ng matanda. Magtatanong sana ngunit pinigilan siya nito. At sinabing maiintindihan niya ang lahat sa tamang panahon. Dahil sa narinig, hindi na nagtanong pa si Fredo at lumabas na sa nakatagong silid. Bago pa man pumasok ng tahanan, nagbilin ang matanda na wag sasabihin sa anak ang natunghayan. Nang sumunod na araw, akmang papalabas na si Fredo para pumasok ng trabaho. May nakita itong babae sa harap ng bakod. Panay ang pagsuka na tila may nakabara sa lalamunan. Nang makalapit si Fredo, tumitig ito sa kanya. Nagulat siya nang makita na bigla na lang nagliparan ang kung ano-anong bagay papunta sa kanya. Napatras si Fredo at bumalik sa loob ng tahanan. Ilang sandali pa sumigaw ang babae na lumabas si Tatay Galyo. Dagdag pa nito, kaharapin na lang ang ama para magkaalaman na. Dahil sa lakas ng boses, dumungaw na sa labas ng bahay ang matanda. Mas lalong lumakas ang pagsigaw ng babae at makikita sa muka ang gigil. Ay nako, hanggang ngayon ba naman? Hindi pa rin kayo manalo. Wala pa rin mahanap na sagot ang tatay mo. Wika ni Tandang Galyo. Nilapitan ng matanda ang babae at sinabing sumunod sa kanya. Dali-dali namang sumunod ang babae. Dala ng kuryosidad ay pasimple ring sumunod si Fredo para malaman ang nangyayari.
Habang patuloy sa paglalakad ang dalawa, napansin ni Fredo na nagagawi sila paakyat ng kabundukan. Nakaramdam na ng takot si Fredo dahil wala ng bahay sa daan. Bagyang madilim ang lugar dahil hindi maaninag ang kalangitan. Napakataas ng mga puno at sobrang kapal ng mga dahon. Maya-maya pa, biglang tumigil sa paglalakad ang dalawa nang makarating sa isang kubo. Luma na ang itsura. Halos bulok na ang pader na gawa sa pinagtagpi-tagping tabla. Ang buong akala ni Fredo, hindi batid ng matanda ang pagsunod. Ngunit nagulat siya nang biglang tawagin at pinalapit. Nagbilin ito na manatili lamang sa tabi at kung ano man ang makita, huwag na lamang magsalita at huwag tatangkaing lumapit dahil mapanganib ang mangyayari. Kaagad namang tumango si Fredo kahit hindi niya ito naiintindihan. Diretso nang pumasok ang dalawa habang si Fredo naman nanatili lamang malapit sa pintuan. Nakasilip sa bintana. Lumapit si Tatay Galyo sa nakaiga na matandang lalaki. Habang pinagmamasdan ang matandang nakaiga, napansin niya ang napakaraming patay na ipis sa ilalim ng kama, paisa-isang gumagapang at nangsundan ng tingin. Nabatid niya na nanggagaling sa likod ng matanda ang mga ito. Bigla namang nagulat si Fredo nang mapasigaw ang matanda dahil hinawakan ni Tatay Galyo ang noo. Halos mamilipit ito sa sobrang sakit. Maging si Fredo ay napapapikit dahil sa sigaw ng matanda. Maya-maya pa, biglang tumayo ang matanda na tila sobrang lakas. Pinilipit pa nito ang braso ni Tandang Galyo kaya napasigaw. Matapos nun, bigla na lang nagtawanan ang dalawang matanda. Napakunot na lamang ang noo ni Fredo habang maiging pinagmamasdan ang dalawa. Kasunod nito, inilabas ni Tatay Galyo ang mga itim at bilog na bato. Habang ang isa pang matanda, patuloy lamang sa pagtawa. Walang ano-ano, biglang nagpula ang lahat ng dalang bato ni Tandang Galyo. Kasabay nito ang biglaang pagsuka ng karap. Hindi ito simpleng pagkain lamang, bagkus libo-libong ipis na nagmumula sa tiyan nito. Bagyang dumistansya si Tatay Galyo habang patuloy lamang sa pagsusuka ang karap. Naupo ito sa lupa. Indikasyon na nauubusan na ng lakas. Ngunit patuloy pa rin ang paglabas ng mga insekto sa bibig. Pumikit ito. Ilang minuto ang nakalipas. Pagbukas ng dalawang mata, biglang natumba si Tatay Galyo at naitapon ang hawak na mga bato. Habang nakandusay sa lupa, nilapitan ito ng matanda. Itinutok ang kaliwang hinlalaki, kaya nawalan ng malay si Tatay Galyo. Ang buong akala ni Fredo, tapos na ang labanan ng dalawa. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay nakapagbaliktad ng sikmura niya. Dahil wala ng malay ang biyanan, gusto sana nitong lapitan ni Fredo para tulungan. Ngunit hindi makagalaw sa kinakatayuan si Fredo at tila may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya. Maya-maya pa, ginapang ito ng matanda at inamoy ang buong katawan. Nang matapat sa tiyan ay bigla nitong nilantakan. Ganun na lamang ang takot na naramdaman ni Fredo. Ngunit kahit anong gawin, hindi niya talaga kayang makalapit kay Tandang Galyo. Umiyak na lamang si Fredo habang unti-unting pinapanood ang pagpatay sa biyanan. Nang tuluyang mawasak ang tiyan nito, saka pa lamang siya nakalapit. Lumabas na ang matanda at ang anak nito. Hindi mahawakan ni Fredo ang katawan ni Tatay Galyo. Bukod sa ubos na ang lahat ng lamang loob, nangingitim na ang lahat ng dugo. Nagkaroon din ng napakasangsang na amoy.
Gamit ang kumot na nakita sa sulok, doon niya inilagay si Tatay Galyo. Nanghihina man dahil sa nasaksihan, nilakasan na lamang niya ang loob para maiuwi ang labi ng biyanan. Pagkauwi ng tahanan ay sinalubong ito ng asawa. Kaagad namang sinabi ni Lumen na ilibing kaagad ang ama sa mismong araw na yun dahil wala nang solusyon sa alingasaw ng katawan nito. Ngunit ang ipinagtataka ni Fredo, hindi man lamang ito nabigla, hindi umiyak nang makita ang ama. Kaya naman tinanong niya ang asawa kung hindi man lang ba ito nasaktan sa sinapit ng ama. Tumugon naman si Lumen. Alam niyang darating ang araw na mangyayari ito sa ama. Paglilinaw pa ng asawa. Magmula kabataan ng ama hanggang sa tumanda, wala na itong pinagkaabalahan kung hindi ang mambarang. Hindi naman ito ginagamit ni Tatay Galyo sa masamang pakay. Bagkus ginagawa lamang ito tuwing may mga gustong gantihan o hindi kaya naman may taong nangingi ng tulong para malunasan ang sinapit na sakit. Maingat sa mga tao, kaya hindi lahat ng nasa lugar ay alam na meron itong kakayahan. May mangilan-ngilan man na kilala siya. Dagdag pa ni Lumen. Natanong din ito si Lumen kung gusto bang manahin ang taglay na kakayahan. Ngunit tumanggi ang dalaga. Matapos makapag-usap ng dalawa, inasikaso na nito ang lupang paglilibingan. Matapos na makahanap ng lugar ay dumiretso na si Fredo sa kwartong nasa ilalim ng lupa, kung saan nakalagay ang kabaong na binilin ng biyanan. Pagkabukas sa kabaong, wala namang nakitang kakaiba sa loob. Kaya matapos mailabas, kaagad nang inilagay ang katawan ni Mang Galyo. Tanging ang mag-asawa lamang ang nagtulungan para mailibing ang ama. Hanggat maaari, ayaw ni Lumen na matuklasan ng mga tao ang sinapit ng matanda. Magiging delikado lamang ang buhay ng mag-asawa. Doon sa lugar, sa oras na malaman na kamag-anak ka ng mambabarang, kadalasang sinusunog ang tahanan nito para hindi na manirahan pa sa lugar. Ayon sa paniniwala ng mga tao, perwisyo lamang ang dulot ng mga mambabarang dahil nagpapataw ito ng mga sakit na hindi naman nagagamot. Samantala, bago pa man lumabas ang araw, naihatid na sa uling hantungan si Tandang Galyo. Habang ang mag-asawa naman nakaramdam ng lungkot nang makauwi na sa tahanan, dito lamang naisip na kahit papano'y wala ng buhay ang paligid kapag wala na si Tatay Galyo. Noong nabubuhay pa, kung ano-ano ang ginagawa nito at madalas, tumatawa ng malakas na nagbibigay kulay sa tahanan. Nang makakuha ng maayos na pahinga, kinausap ni Fredo ang asawa. Mahal, maitanong ko lang. Ano bang kasalanan ni Tatay Galyo sa matandang lalaking nakasagupa niya? Sinagot naman ni Lumen ang katanungan ng asawa. Ayon dito, ang matandang ito at ang ama, parehong mambabarang. Isang araw pinagtalunan ng dalawa ang pagmana sa mga itim na bato. Ayon kay Lumen, likas na makapangyarihan ang batong iyon, kaya gano'n na lamang kung mag-away ang dalawa. Dagdag pa nito, hindi lamang barang ang kayang ibigay ng bato, kung hindi pati na rin katangian ng aswang. Si Tatang Galyo at ang nakasagupang matanda, dating matalik na magkaibigan. Ngunit kahit papano mas lamang ang kaalaman ni Mang Galyo, kaya nagawa nitong paralisahin ang kaibigan. At ng araw na yun na ang muling pagtutuos ng dalawa. Ayon kay Lumen, nakasulat na sa libro ng lolo na magaganap ang araw na ito, kaya handa na siya sa mangyayari. Nung mga panahong nabubuhay pa ang lolo,
Naikwento na ito sa kanya kaya batid niya ang istorya ng pamilyang mambabarang. Hindi naman nagkaroon pa ng maraming tanong si Fredo, bagkus pilit na lamang na binuksan ang isipan patungkol sa pamilya ng asawa. Imbis na makaramdam ng takot, hindi na nito nagawa pa. Dahil malawak naman ang pag-unawa niya patungkol sa mga bagay na hindi nabibilang sa normal na tao. Nang sumunod na araw, nagpasya ang mag-asawa na umuwi na muna sa lugar ni Fredo para naman malibang ang isip ni Lumen. Lumipas ang ilang linggo. Lumipas ang ilang buwan. Naging komportable na ang buhay ng mag-asawa sa lugar. Kaso nga lang, sa lahat ng pinagkakaabalahan sa buhay, hindi pa rin nakalimutan ni Fredo ang minsang nabili ni Tandang Galyo patungkol sa muling paghukay ng kabaong. 2 linggo na lamang, sasapit na ang 1 taon ng pagkamatay ni Tandang Galyo. Nagpaalam ito kay Lumen na muli siyang pupunta sa dating lugar para hukayin ang kabaong ng ama. Hindi naman siya pinigilan ng asawa, kagad siyang pumunta sa lugar. Nanatili muna ito sa dating tahanan ng halos 1 linggo para makondisyon ng katawan at makapaghanda sa gagawin. Pagsapit ng 1 taon ng pagkawala ni Tandang Galyo, pumunta na ito sa puntod. Matyagang hinukay ni Fredo ang kabaong. Habang ginagawa ito, ganun na lamang ang pagdarasal sa isipan dahil hindi niya alam ang mangyayari. Nang tuluyang mabuksan ang kabaong, nagtaka si Fredo dahil wala doon ang bangkay ng biyanan. Ang natira, 3 itim na bato. Kapareho ito sa gamit ni Tandang Galyo noong nabubuhay pa. Kaya naman kinuha ito ni Fredo at inilagay sa bulsa. Inisip na lang na baka ito ang gustong sabihin ni Tatay Galyo. Matapos nun, muling ibinalik ang kabaong sa kinilalagyan at bago pa man umalis, nag-alay ito ng panalangin para sa kaluluwa ni Tatay Galyo. Nang mismong araw na yon, umuwi na sa asawa si Fredo. Dito niya nakumpirma na ang hawak na bato, ito ang pinag-aagawa ng dalawa. Nagtaka si Lumen dahil napunta pa din ito sa ama kahit natalo siya ng kalaban. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng dalawa. Pumunta sa dalubhasang albularyo sa lugar para humingi ng payo patungkol sa gagawin sa mga bato. Ayon naman sa albularyo, hindi naman ito mapanganib, maliban na lamang kung bubuhayin. Dahil sa oras na mabuhay ito, maaamoy ng mga nilalang na nasa kaliwa at hindi titigil ang mga ito para kunin ang mga bato. Dahil sa mga oras na yun, hindi naman buhay ang mga bato. Mas ninais na lamang na mag-asawa na panatiliin ito sa ganong estado dahil ayaw niyang pumasok sa mundo ng mambabarang. Binigyan na lamang ito ng manggagamot ng 1 bote na punong-puno ng langis para doon ibabad ang mga bato at manatiling ligtas sa mga nilalang. Magmula ng araw na yon, itinago ng dalawa ang naipamanang bato. Ilang dekada ang lumipas. Kasabay sa paglaho ng makalumang pamamahay, naglaho na rin ang mga bato nang minsang inanod ng baha dahil sa malakas na bagyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Luding. Taong 2013, Masbate. Kasagsagan ng bagyo. Halos hindi makapaniwala si Luding sa pinsalang dulot ng malakas na ulan at hangin. Kusina na lamang ng tahanan ang natira
dahil gawa lamang sa nipa at amakan. Nilipad ng malakas na hangin ang bubong at dingding ng tahanan. Kasama ang asawa at 2 anak. Sa awa ng Diyos ay ligtas silang nakalipat bago pa man ito nagsiliparan. Nanlumo ang mag-asawa dahil maging lahat ng naipundar na kabuhayan pang dagat ay inanod ng malakas na alon. Manghingi muna ako ng tulong sa ate ko para may pamasahe tayo. Lumikas na tayo. Grabe yung naramdaman kong takot nung liparin yung bubong natin eh. Parang ayoko nang tumira dito. Kawawa yung mga bata eh. Wika ni Nanay Heidi. Ang problema, wala naman tayong matutuloyan sa inyo. Niwala nga tayong pera pamasahe pa uwi. Alam mo naman kung anong sitwasyon ngayon. Naiisip ko kung paano tayo mabubuhay kung nandun tayo sa inyo. Wala din akong hanap buhay. Tugon ni Tatay Luding. Doon na muna tayo makikitira kina Mamang sa bahay ng lola ko pansamantala. Luding, maawa ka naman sa amin ng mga anak mo. Ang gusto ko lang, malayo na muna mga bata sa lugar na to habang inaayos pa yung mga nasira, lalo na yung bahay natin. Hindi naman siguro tayo papabayaan ng pamilya ko. Ako nang bahalang kumausap sa mga ate ko. Walang nagawa si Tatay Luding kung hindi pumayag sa kagustuhan ng asawa. Ramdam niya ang bigat ng kalooban nito. Magpasaganon pa man, hindi niya maiwasang mabahala kung anong buhay ang nag-iintay sa pagtawid nila sa Masbate. Nanalangin na lamang na makayanan nila ang pagsubok na parating. Naghintay sila ng araw na pwedeng bumiyahe. Mahaba pa ang araw na hinintay nila bago nagbukas ang mga sakayan. Dala ang pamilya at iilang gamit na naisalba. Nakipagsapalaran ang mga ito malimot lamang ang trahedyang naranasan. Sa araw ng biyahe nagdala ito ng mga makakatulong sa kanila. Lalo na ang gamit pang proteksyon laban sa usog para sa 2 bata. Alam niya ding hindi makakatagal sa mahabang biyahe ang mga bata dahil mabilis mahilo ang anak sa biyahe. Wala namang madaan ng butika sa lugar, kaya naghanap na lamang ang mga ito ng alternatibo. Laking pasasalamat nila nang makakita ng nakailerang mga nagbebenta ng prutas. Maagang naglalatag ang mga ito para sa mga pampasaherong gustong bumili ng mga pasalubong. Bumili si Tatay Luding ng iilang peraso ng suha. Habang nasa barko, hindi niya maiwasang mabahala dahil ito ang unang pagkakataon na tatawid ang mga bata sa isla. Lumaki si Luding na naniniwala sa mga elemento kaya bago pa makatawid, may mga kataga itong binibigkas na naituro pa ng ina. Hawak ang 2 bata habang nagsasambit ng puwera usog, puwera tuyaw, puwera aswang. Proteksyon laban sa mga hindi kilalang taong nakakasabay at nakakasalubong. May dala din itong Carmen na sinipit sa gilid ng damit ng 2 bata. Tama na yan. Nakakahiya na sa mga nakakasabay natin, no? Mga tao yan. Hindi mga kung ano dyan sa isip mo. Sa Luding, huwag ka masyadong mag-alala. Nasa biyahe lang tayo. Wika ni Heidi. Ma, saan po ba tayo pupunta? Nahihilo na po ako eh. Malayo pa po ba? Nakakatakot po kasi yung alon eh. Tanong ng anak. Basta kumalma ka lang anak, nandito kami ng nanay mo. Amuyin mo tong balat ng suha nang matanggal yung hilo mo. Saka gayahin mo si Jimmy ho. Tulog na tulog. Ganyan talaga anak. Naninibago lang sa mahabang biyahe. Tugon ni Tatay Luding. Akin na po yung suha, kakainin ko na lang tay. Ayaw talagang matanggal eh. Pero mukhang masarap oh, naihati tayo. Titarhan ko na lang si Jimmy kasi baka mahilo din po siya eh. Wika ni Marco. Huwag mong itatapon yung balat anak ha, pwede pa yan mamaya. Walang amoy ang nasa loob niyan. Kaya itabi mo dito sa supot ng huwag matapon. At saka pagkatapos matulog ka. Mahaba pa ang biyahe natin.
Napatango na lang ang bata habang kumakain. Ilang oras pa ang nakalipas ay natanaw na nila ang daungan. Habang papalapit sa lugar, iniisip pa din ni Tatay Luding kung anong mangyayari sa kanila sa lugar. Taimtim siyang nagdasal na maligtas sila. Gabi na nang makarating sa lugar. Kagad silang dumiretso sa tahanan ni Lola Carmen. Naayos na ng matanda ang tutuluyang silid ng pamilya. Alam din ng matanda ang dahilan ng biglaan nilang paglipat. Maging ang lugar, may mga bakas din ng pagkasira dahil sa bagyo. Ganun pa man hindi naman malala kagaya ng sinapit nila sa Iloilo. Nako mga apo, kumusta ang biyahe niyo? Iha, papasukin mo muna yung mga bata pati na din yung gamit nila ha. Haydi apo, dito kayo sa kabilang kwarto ha. Luding, ramdam ko ang daladala mo sa loob mo iho. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos. O siya sige na, magbihis na kayo't ihahanda ko na ang hapunan. Alam kong pagod kayo at kailangan yung magpahinga. Pero hindi ko naman kayo hahayaang matulog nang hindi nakakakain. Wika ni Lola Carmen. Maraming salamat po Lola ha. Ano pong sabi ni ate sa inyo? Sandali lang po mag-aayos lang po kami saka parang nakakapanibago po yung bahay. Hindi po ba nadalaw si Tia Lagring? Tanong ni Heidi. Nung nakaraang araw, nakausap ko yung kapatid mo. Siya ang nagsabi sa akin na ipaayos sa mga nasira. Matindi din ang pinsala ng bagyo sa mga karatig baryo natin pero sa awa ng Diyos, hindi madaling masalanta ang lugar. Nakikita mo yung nagsisilaki ang puno ng lawaan sa likod ng bahay. Yan ang sumangga ng lahat kaya nagpapasalamat ako sa itaas. Alam mo namang, ako lang din mag-isa dito. Si Tia Lagring mo, madalang naman kung pumasyal. Wika ni Lola Carmen. Nakakatroma nga po yung nangyari. Mukhang may kakaiba nga po sa puno niyo Lola Hindi pa yata ako na ipapanganak nakatayo na yan. Ayoko pong bumalik ng Iloilo dahil po sa sinapit namin Kung maaari po sana, dito na muna kami nang may makasama din po kayo. Wika ni Nanay Heidi. Ay nako, masaya kong nandito kayo, huwag kang mag-alala. Kung hindi mapili ang asawa mo, pwede siyang magtrabaho sa pinapagawang seawall. Medyo malayo lang dito kung lalakarin. Sayang naman kasi. Narinig ko naghahanap sila ng mga manggagawa. Nang dahil sa bagyo, minamadali ang paggawa ng harang sa gilid ng dagat. Naku sana matuloy ang proyekto. Napakadelikado ng bagyo sa panahon natin. Wika ni Lola Carmen. Pwede po ako sa kahit anong trabaho, Lola. Saan po ba pwedeng magpalista? Kahit po tagahakot lang ng bato, hindi naman ako namimili ng trabaho. Basta marangal, yung magkakapera. Ayoko ding maging tambay Wika ni Tatay Luding. O siya sige, kumain na kayo at makapagpahinga. Bukas na bukas din, dadalhin kita kay Kapitan. Siguradong alam nun kung sino naglilista ng mga taong gagawa. Tugon ni Lola Carmen. Napatango na lang si Tatay Luding. Habang si Nanay Heidi naman, tumutulong sa pag-aayos ng hapagkainan. Inayos na din ng dalawang bata ng makapaghapunan bago matulog. Marami ang napag-usapan nila patungkol sa mga pwedeng mapagkakitaan habang nasa poder ni Lola Carmen. Dahil may mga kabayan na malapit sa lugar, napagpasya nilang magtayo ng maliit na tindahan. Kinabukasan, maaga palang gising na ang mag-asawa. Maagang naglibot si Heidi para maglinis at maisaayos ang espasyo para sa gagawing tindahan. Maaga ding naganda ang matanda ng agahan at ang dalawang bata naman tumulong na din sa pag-aayos ng kwarto. Habang nag-aayos ng mga kagamitan sa likod ng bahay si Heidi, may napansin itong mga nakaumbok na mga bato na may iba't ibang hugis. Hinayaan niya lang ito. Bagkus inipon niya lahat ng mga kahoy
at mga dahon na nakikita. Nagbabalak itong sunugin para hindi na kumalat sa lugar. Matapos ang ginagawang pag-iipon ng mga basura, nagpaalam siya sa matanda kung pwede bang sunugin ang mga inipon. Madami po kasing dahon na nakapalibot sa bahay nyo. Isasama ko na lang din po sa basura kapag susunugin na. Ayos lang po ba? Punong-puno na po yung tambakan mo sa likod eh. Kailangan din po yung linisin. Wika ni Nanay Heidi. Magsusunog. Naku apo, hindi mo pwedeng sunugin ang mga dahon. Lilikha yun ng usok. Ayaw nila ang ganon. Hayaan mo na't ako na maghahanap ng paraan para sa mga basura. Ipunin mo lang sa isang pwesto. Saka po, huwag kang aabot sa batuhan ha. Hindi ka pa nila kilala. Baka kung anong magawa nila sa'yo. Tugon ni Lola Carmen. Sino po? Saka malayo pa naman po yung kasunod na bahay ah. Sa dami ng mga puno na nakapalibot sa bahay, hindi naman po siguro aabot yung usok sa kanila. Lola, wag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala. Kailangan po nating tanggalin ng mga dahon para din po umaliwalas ang pwesto natin. Wika ni Nanay Heidi. May panahon ng paglilinis, apo. Saka hindi naman siguro papasok ang mga dahon sa loob ng bahay natin. Basta wag mo nang sunugin. Maniwala ka sa akin. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Kahit nagtataka sa mga sinabi ng matanda, hindi sang-ayon ang kalooban. Hinayaan niya munang nakaumpok ang mga basura katabi ng bato. Pumasok na muna ito ng tahanan para mag-ayos ng iba pang dalang mga gamit. Dahil maraming ginawa, halos hindi na nila napansin ang oras at tanghalian na. Habang nasa mesa, nagpaalala muli si Lola Carmen ng mga bagay-bagay sa lugar. Lahat ay limitado dahil ayon dito may mga pangyayaring hindi pa niya kayang ilahad. Ang nais lang ng matanda, makinig at sumunod para umiwas sa problema. Maging ang mga bata ay limitado ang paglabas. Maigpit ang pagbabawal ni Lola Carmen sa mga ito, lalo na ang paglalaro malapit sa nakaumpok na mga bato. Lola, saan lang po kami pwedeng maglaro? Balak pa naman sana naming magpagawa ng duyan sa likod ng bahay. Maganda po kasing maglaro dun eh. Di ba, Jimmy? Wika ni Marco. Ayoko dun, maraming bato at saka parang kakaiba. Uy Marco, sumunod na lang tayo kay Lola. Mahirap na no? Mamaya ko anong mangyari sa atin eh. Tugon ni Jimmy. Nako sige mga apo, hayaan nyo. Aayusin ko pagbalik namin ni Tatay Luding nyo mamaya sa likod ng bahay. Sa ngayon, wag muna kayo magpasaway. Tapusin nyo ang pagkain at magpahinga na. Tanghaling tapat kaya kailangan nyong matulog. Wika ni Lola Carmen. Narinig niyo yung sinabi ng Lola Carmen niyo ha? Magpapalista lang ako at babalik kami kagad. Tulungan niyo na lang maglinis ng kusina at maghugas ng plato ang nanay niyo. Hindi na nagsalita ang mga bata. Nang makalis ang ama kasama ang lola, nagsimula na silang maglinis ng kusina. Pinatulog ni Heidi ang mga anak at saka tinapos ang paglilinis. Hinakot ang mga basura mula sa kusina. Itatapon sana sa pinagtumpukan ng mga dahon. Ngunit nanlaki ang mga mata nang makita na lahat ng mga dahon na inipon ay kumalat muli. At ang mga batong kanina'y nakaumpok ay kalat-kalat na din. Napatingala pa dahil may iilang batong gumagapang paakyat ng puno. Hindi niya maikilos ang katawan. Gusto'ing mang sumigaw ay tila walang boses na lumalabas sa bibig. Ilang sandali lang. Nakauwi na ang asawa at si Lola Carmen. Naabutan nilang tila estatwa si Heidi habang nakaturo ang daliri sa puno ng kahoy. Ni hindi ito makapagsalita pero nanlilisik ang mga mata. Iisang direksyon lamang ang tinitignan. Nataranta ang dalawa sa nangyari kay Heidi. Sinubukan nilang kausapin ang asawa.
Eto na nga ba ang sinasabi ko eh. Naku po, bigyan niyo po ako ng dunong. Luding, buhatin mo ang asawa mo at ipasok mo sa loob. Hindi pa nila kayo kilala. Naninibago ang mga yan sa inyo. Wika ni Lola Carmen. Lola, ano po bang gagawin natin? Paano po makakabalik ang asawa ko? Hoy Heidi, ano ba nangyari sa'yo? Huwag ka na bang magbiro ng ganyan. Kakalipat lang natin eh. Tugon ni Tatay Luding. Hindi ko din hawak ang nangyayari. Dito ka lang muna at tatawag ako ng albularyo. Hindi mo pa naman kabisado ang lugar at wala na akong pagpipilian. Bantayan mo ang asawa ba? Huwag kang umalis sa tabi niya. Mabilis lang ako. Tatawagin ko si Patso. Nagmamadaling umalis ang matanda. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Mang Panso, kaya't hindi nahirapan si Lola Carmen na maglakad. Hapon na ng mga oras na yun. Naabutan niyang nagpapahinga ang matanda. Kagad naman itong sumama nang sabihin ni Lola Carmen ang sinapit ng apo. Ilang sandali lang. Nakarating na silang dalawa. Nasa bungad pa lang ng bahay kaagad itinaas ng matanda ang kamay. Hindi pa man nakakapasok, nag-usal na ito ng pamproteksyon dahil sa kakaibang presensya na nararamdaman sa tahanan. Napabuntong hininga ito, tumingin kay Lola Carmen. Matagal ko na nga lamang tungkol sa mga salaguron dito sa bahay mo, Carmen. Pero sana, hinanda mo muna sila bago pa man dumating ang mga apo mo. Delikado ito. Wika ni Mang Ponso. Hindi ko naman alam kung saan ko sila ilalagay. Dati kasi, iilan pa lang ang mga salaguron. Ngayon bigla na lang silang dumami. Halos sila na ang lumulugar sa likod ng bahay ko eh. Anong pwedeng gawin? Tanong ni Lola Carmen. Halika, kailangan mong ayusin kung ano man ang nangyayari. Susuriin ko muna ang apo mo. Pagkatapos hahanapan natin ang lugar kung saan sila pwedeng ilagay. Delikado kung may ibang mga tao na makapasyal, lalo na kung mga dayo. Magkakaproblema ka talaga ng malaki pag nagkataon. Naabutan nilang hinihilot ni Luding ang asawa. Tumutulo ang luha nito at hindi pa rin gumagalaw ang asawa. Nilapitan ito ni Mang Ponso. Pinulsuhan ng kamay. Napailing na lamang si Mang Ponso. Humingi ito ng kaperasong luya. Nang maabot sa kanya ay kinagat ito ng manggagamot, kasabay ng pagsambit ng mga katagang hindi maintindihan. Sa kanilang pagmamasid, nilagay ng albularyo ang palad na may kaperasong luya sa bumbunan ni Heidi, kasabay ng pagsambit sa orasyon na pantawag sa mga nilalang at elemento. Halos paulit-ulit na sinasambit ng albularyo ang mga usal. Habang papalakas ang pagsambit, tila biglang napakurap ang mata ni Heidi. Huminga ng malalim habang tinatapos ng matanda ang ginagawa. Nang mahimasmasan, pakiramdam ni Heidi ay para siyang binugbog. Nanakit ang buong katawan at halos hindi na kaya pang makatayo. Huwag mo na munang piliting gumalaw, baka mabigla ang katawan mo. Hindi ako ang makakapagpagaling sa'yo kung hindi ang mga salaguro ng lola mo. Binalik ko lang espiritu sa katawan mo. Wika ng manggagamot. Ano bang pwede natin gawin para maayos na? Anong pwedeng gawin? Tanong ni Lola Carmen. Kailangan mo silang alayan ng gusto nilang pagkain. Ipakiusap mo sa kanila ang pwede mong gawin upang mapagaling ang apo mo. Ikaw lang ang makakagawa dahil kahit ako, pwede nilang lagyan ng sumpa kapag nangyalam. Nasa iyo ang pagpapasya. Bukas babalik ako dito. Tutulungan kitang malagyan sila ng maayos na pwesto nang hindi na makapaminsala yung mga salaguron. Maswerte kang ikaw ang pinili nilang tagapagbantay. Madalas sa mga taong may salaguron, umaasenso. Swerte yan sila sa buhay, Carmen, kung marunong kang magdala.
Walang nagawa si Lola Carmen kung hindi sundin si Mang Panso. Ipinagpapasalamat niya na hindi dinamay ng mga nilalang ang bata. Hindi na din muna sila pinalabas ng kwarto habang hindi pa nalalagay sa ligtas na lugar ang mga nilalang. Kinaumagahan, maagang namalengke si Lola Carmen. Naganap ito ng pwede nilang pang-alay. Namili siya ng mga buhay na manok. Habang tulog pa ang mga kasama sa tahanan, hinanda niya ang mga iaalay. Gumawa ito ng bilog sa labas ng kusina malapit sa malaking puno ng lawaan. Habang nilalagay sa gitna ng bilog ang gutay-gutay na katawan ng manok, paisa-isang nagtatayuan ang mga salaguron. Kawangis ito ng sigbin ngunit may kaliitan. Nakiusap ang matanda sa mga nilalang. Bigla itong huminto. Umupo na tila nakikinig sa sinabi ng matanda. Hanggang sa may lumapit sa kanya. Ito ang pinuno ng mga nilalang. May inabot sa kanya na isang uri ng bato. Laking pasasalamat ni Lola Carmen. Dininig ng mga nilalang ang kahilingan niya. Ito ang unang pagkakataon na natitigan niya ng malapitan ang mga ito. Mapupula ang mga mata at mukhang aso ang tenga. Hindi naman ito naging dahilan upang matakot ang matanda. Sa tagal ng panahon na nakatira sa lugar ang mga nilalang, ni minsan hindi nito nakuwang usisain. Nakampante na lamang ang matanda na kasama sila sa tahanan. Hanggang sa kasalukuyang gumaling na si Heidi. Ngunit merong isang daliri na hindi na bumalik. Yung daliring ginamit niya sa pangturo sa mga nilalang na umakyat sa puno. Pinalibutan ng bakod ang tahanan. Pinagawa ng maliit na kamalig ang mga salaguron. Hindi ito napapansin ng kung sino sa lugar dahil itinago ito ng pamilya. Naging maswerte ang buhay ni Luding at Heidi. Mabilis na lumago ang tindahang ipinatayo. May swerte mang ibinibigay ang mga nilalang. Ngunit sa oras na may magawa ka na hindi tama sa kanilang pag-uugali, siguradong magkakaroon ito ng kabayaran. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Para sa akin, kakaiba yung istorya kasi parang sigbin yung elemento o nilalang sa storya, pero meron itong kakayahan na magbigay ng sumpa sa mga tao. Kumbaga, parang uri na din sila ng engkanto. Pero malalaman din natin sa storya, no? May dalamang swerte ang mga nilalang, pero kapag nagkamali ka sa kanila, meron pa rin kapalit. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.